Akalain mo na ang Kali R. Hidalgo pala ng Quiapo ang pinakamagandang lugar sa buong Maynila? Welcome back to my channel. Ito ang Galapalo TV. Ayon na rin sa mga tala ng kasaysayan na ang Kali R. Hidalgo ng Quiapo ang pinakamagandang lugar sa buong Maynila noong kapanahunan ng mga Kastila o ang Spanish colonial era. At ang Quiapo ay kinilala bilang the old downtown of Manila. Tayo na! Join me again sa isang panibagong episode ng aking journey at ating tunguhin ang Kali R. Hidalgo at ito nga ang sitwasyon niya sa ngayon. Noong dekada 60, dating sinihan ang gusaling kinatatayuan ng Mr. DIY na ito. At ito nga ang Metro Theater ng Kali R. Hidalgo. At ito naman ang pinakabungad ng Kali R. Hidalgo. Calle Elizondo naman itong sa gawing kanan. At dito sa bungad ng Kali R. Hidalgo, ito ay dating paradahan o hangganan ng mga pampasaherong sasakyan. Mga pampasaherong jeep na dito ay nagbababa at nagsasakay at pabalik sa kani-kanilang destinasyon. Sa ngayon ay maaliwalas, tila wala mga pampasaherong jeep na pumapasok o nagsasakay sa lugar na ito. At ang Kali R. Hidalgong ito ay patungo sa simbahan ng San Sebastian. Paano nga ba naging pinakamagandang lugar itong Kali R. Hidalgo? Marahil nga noong pang mga kapanahunan ng mga Kastila dahil na rin sa makikita pa sa ngayon ang labi o bakas ng nagdaang panahon. Ayon na rin sa mga talata ng kasaysayan, marami sa mga kabahayan dito na naghanay sa Kali R. Hidalgo, mga naglalakihang kabahayan o mansyon o bahay na bato kung tawagin nila noon. At take note, maraming mga prominenteng pamilya at may kaya sa buhay o mga elite people ang karamihan sa mga nakatira sa lugar na ito. Gayon rin ang ilan pa sa mga kilalang tao sa lipunan ng mga panahong iyon. Marahil nga, ganoon kaganda ang lugar na ito. Sa ngayon nga ay ancestral house na kung tawagin ang mga nalalabing kabahayan sa lugar na ito. At atin ngang alamin kung kani-kanino ang mga ancestral house na ito. At isa na nga dito ang Marteliano Ancestral House. Ito ay nasa kanto ng Guzman Street at ng Kali R. Hidalgo. Sa ngayon ang lugar na ito ay maraming nangungupahan. Matatag pa rin at kita mo ang lumang disenyo ng mga kabahayan noon. At sa kaharapan pa rin o sa kabila pa rin ng kanto ng Guzman at Hidalgo, ang ancestral house ng mga Padilla. Ito ay kinulayan ng puti at matatag pa rin sa kanyang kinalalagyan. Bagamat marami na rin pagkukumpuni ang nagawa sa bahay na ito, ang ikalawang palapag ng kabahayang ito ay ginawang museum. At dito makikita ang mga memorabilia ng mga Padilla. At ang ground floor nito ay silbing commercial area. Ang kabahayang ito ay nabuo noong mga taong 1870s. At ang kilalang arkitekto na si Felix Rojas Arroyo ang siyang nagdisenyo at gumawa nito. Sa ngayon, ang Padilla Ancestral House ay pag-aari na ni Manny Padilla, isang kilalang realtor at magaling na pintor. At ang kabahayang ito ay namana niya sa kanyang lolo. Ilang hakbang pa rin, narito pa rin ang mga ancestral house ng mga paterno. Gayon rin ang Zamora Ancestral House na pagmamay-ari ni Dr. Manuel Zamora, isang doktor na kilala at kauna-unahang nakaimbento ng gamot na tiki-tiki panlaban sa mga sakit ng mga infant o baby. At ilang hakbang pa rin ang mansyon ni Don Jose Sulpicius Orpilla
At sa unahan pa rin ng Calle R. Hidalgo, narito naman ang Calle Barbosa. Dito naman makikita ang Bahay Nakpil. Isa pa ring mansyon o bahay na bato na pag-aari ni Dr. Ariston Bautista. At ang asawa nito ay ang kapatid ni Julio Nakpil. At dito sila nanirahan. Kilala si Julio Nakpil bilang kasapi ng mga Katipuneros at siya ay binansagan na The General at napangasawa nito si Gregoria de Jesus at sila ay nagsama nang pumanaw na si Andres Bonifacio at dito nga nanirahan. At sa gawi pa rin ng Calle R. Hidalgo, naroroon pa rin ang Casa Hidalgo na pag-aari ng isang Kastila na pintor na si Rafael Enriquez. Ang Ocampo Santiago Ancestral House, ginawa rin ito ng kauna-unahang UP Conservatory Music sa pamumuno ng isang propesor na si Dr. Francisco Santiago na isang batikang kompositor. Dekada 60, ang mga estatwang leon na ito ay simbolo ng isang sinihan sa lugar na ito, ang CES Theater, na katabi sa ngayon ng Manuel L. Quezon University. Tila nga na napakaganda ang lugar na ito kung pagbabasihan mo ang mga istrukturang nakatayo sa lugar na ito. At higit pa ron, ginagawa ring pangunahing address ng mga kilalang tao ang lugar na ito sa panahong iyon. Mayroon ring mga galeriya sa sining ang mga nakadisplay dito. Mga gawa ng mga kilalang pintor ang makikita rin sa mga galeriyang ito. At ang Calle R. Hidalgo ay dinaraanan rin ng trambiya noong mga panahong iyon. At kung ano man ang iginanda ng isang lugar, ito ay magbabago rin. Lalo't hindi na mamantini o na ipipreserve ang lugar na iyon. At ang pagbabago ay dahilan na rin sa pangangailangan ng sangkatauhan. At hindi na angkop sa mabilis na pagdami ng sangkatauhan. At higit nilang pinaghahandaan ang hinaharap at maging sa mga kinabukasan ng kanilang mga anak. At ang mga naiwan ng mga kabahayang iyon ay sila na rin ang nagpabago sa lugar na ito upang isunod sa pangangailangan ng dumaraming populasyon. At kung mabago man ang isang lugar at mawala ang dati nitong ganda, tanging sa libro ng mga kasaysayan mo na lang ito mababasa. Magkaganoon pa man, may ilan pa rin nananatiling mga alaala. Ngunit hanggang kailan makikita ng mga susunod na henerasyon ang mga ganitong buhay na alaala kung hindi na rin mapangangalagaan? Ang dulong bahagi na ito ng Calle R. Hidalgo ay dating paaralan. Ito ang Elpidio Quirino High School noong mga dekada 60. At ito nga ang simbahan ng San Sebastian at gawa sa mga materyales na bakal. At ito naman ang Plaza del Carmen. Ito ay sakop pa rin ng distrito ng Quiapo. May ilan pa rin mga ancestral house na nakatayo sa lugar na ito. At sa gawin ng Calle Bilibid Viejo, naroroon pa rin ang Henato Ancestral House. At gayon rin sa likod ng simbahan ng San Sebastian, naroon pa rin ang Casa Consulado na pag-aari ng mga Iturralde na dating konsulado sa bansang Monaco. At sa tuwing sumasapit ang piyesta ng Quiapo, tumitigil ang prosesyon ng Black Nazarene sa lugar na ito ng Plaza del Carmen. At dito sumisilip ang inang si Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus na kung tawagin ay Dungaw. Muli at maraming salamat sa inyong panonood at sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po.